ka na nakapagbayad ng rent ng bahay. Palagi ka nalang pangako. Lumayas ka na! Kulang na naman. Good morning. Ako si Ricky Pelones from province of Masbate. Since 2005, pumunta ako ng Manila para maghanap ng trabaho. So, kaya lang, high school graduate lang ang natapos ko. So, nahirapan ako maghanap ng trabaho. Kaya, ang una kong trabaho ay canteen boy. Akala ko matutupad na yung pangarap ko. Kaya lang, hindi talaga after 1 year, wala akong naipon. Kasi ang sahod ko sa loob ng isang buwan ay 1,800. So after noon, naghahanap ako ng ibang opportunity. So natanggap naman po ako dun sa agency ng pinsan ko sa Mandaluyong. So bilang merchandiser. Kaya lang bago nangyari yun, 8 beses po ako nag-apply. At sa pang-8 po, natanggap po ako sa Rustan Supermarket. Nag-dicer po ako sa loob ng 3 taon. Tapos na-invite ako sa networking. So nung pumasok ko sa networking, nakita ko yung pag-asa. Ngunit nang ako'y napasok doon, mahirap pala. Kasi dumating po sa time na wala talaga akong kinikita sa dami ng hirap na pinagdaanan. At after noon, nagsimula na pinalayas ako sa bahay. Lumayas ka na! So 3 buwan po ako na palaboy sa EDSA. Doon po ako natutulog sa MRT. Tapos dumating po sa time na nagtinda po ako ng sigarilyo at candy sa EDSA. After nun, talagang hindi na talaga makasurvive. So may lumapit sa akin kaibigan ko na sabi niya refer niya ako sa trabaho kasi ang hirap talaga. So tinanggap ko po ang trabaho sa Pasig. So bilang videoke operator, saka sa umaga canteen. So dumating sa time na after 2 years, parang walang mangyayari kasi ganun din yung sahod, no? Tumaas na ng konti. Tapos nabalitaan ko na lang yung mga kilala ko dati na nagtuloy-tuloy sa industriya. Gumanda na ang buhay nila. So dumating ang time na kailangan kong bumalik. Doon ko nakilala yung asawa ko sa Pasig. Tapos nung time na 2012 nagkaroon kami ng anak, pumunta kami sa Pasay. Doon kami tumira sa tita namin. After 3 months po, dumating yung time na hindi na ako nakakabayad ng upa sa bahay sa Mandaluyong. Hindi ka na nakapagbayad ng rent ng bahay. Palagi ka nalang pangako. So, nag-decide po ako na babalik ulit sa network marketing. So, 2014 po yon. Halos 1 taon akong nagtrabaho, tudo, pero wala talagang resulta. Doon na po nagsimula na nag-aaway na kami. Kahit kasi panggatas, hindi ko na maibigay. So, walang sustinto talaga. Kaya nagpasya po siya na pansamantalang mag-separate po kami. So ang sakit sa akin nun kasi unang-una yung anak ko di ko nakikita. Dumating yung time na kailangan yung anak ko dadalhin ni mama sa Dumaguete, pinasama. Ang sakit sa akin nun. Nakakala niya uuwi lang siya sa bahay, pero hindi. Pupunta pala sila sa probinsya. So hindi talaga na doon ko na patunayan na ang hirap talaga yumaman, ang hirap umangat sa buhay. So after ng mga panahong yun, trabaho, apply, tapos balik sa networking, yun yung career ko. Tapos ang huli ko talagang naging trabaho ay merchandiser din po, ulit. Akala ko wala ng pag-asa kasi bakit ganun nangyari sa akin. Pero talagang mabait ang Panginoon. Lagi niya akong ginaguide, lagi niya akong sa mga pagsubok na dumarating. After 6 months, so may isang taong nag-alok na naman sa akin ng opportunity. No, so dito na po ako na-invite sa One of Tea ni Apeles Terrelles. So siya po ang aking direct upline na dati nagsimula kami part-time. Tapos yun, nagsimula ulit ako na sabi ko mangarap ulit kasi wala naman talagang masama mangarap. After 1 year, ginawa ko siyang part-time. Hindi pa rin ganun talaga kadali ang bumalik sa umpisa. So dumating sa time na walang back to zero. Noong 2018 po, nag-decide po akong mag-full time, mag-resign sa trabaho. So yun yung career ko sa One of Tea. Pero noong 2018, may mga masamang nangyari din po, no? Nagkaroon ng emergency yung tatay ko, nagkaroon ng sa probinsya, sa Mindoro. So after ko inayos yung kaso doon, so saka ako nag full time talaga ng hataw sa Opti. So 2018,
yung pinaka-start ko na talagang magsimula ulit. Pero hindi pala ganun kadali. Nung ako'y nasa OPTI na, naranasan ko po pumunta ng opisina na walang pera. Naranasan ko po na mag 1, 2, 3 sa jeep. Tapos sa bus, no, mag 4, 5, 6. No? Ang hirap kasi may mga time na kinakausap ko na lang yung conductor na makiusap ako, sabi ko, parating nila ako sa lugar na pupuntahan ko. May mga time din po na nasa 1OPTI ako na nagtatalo na ulit kami ng asawa ko dahil wala pang resulta. So dumating yung time na yung mga products, yung 1OPTI, tsaka yung damit ko, nilagay niya sa sako. Tapos doon ako umuwi sa kapatid ko sa Valenzuela. So 3 araw yun na hinasutulog ako sa labas, maraming lamok, tapos may mga kanal. Pero grabe, sabi ko hindi ako susuko kasi nakita ko na yung liwanag dito sa ganitong industriya. So noong 2019, ito na po yung simula ng anak ko sa OPTI. Nasa ko, lagi kong pinapanalangin na sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Nangangarap po ako para sa pamilya ko, para mabago yung buhay namin. Kasi mahirap talaga yung buhay. Kasi hindi naman talaga kami mayaman. Lahat halos ng hirap sa probinsya, pinagdaanan ko po. Tutudo ko siya. Hanggat kaya ko po. Kasi napatunayan ko po dito sa atin na pag walang-wala ka, isa ka sa api. Isa ka sa pwedeng apihin kasi wala ka. At paano ka makakatulong kung wala ka? 2019 po, nagsimula na po kung sa OPTI. Na-hit ko po yung first 100,000. So nag-award na ka ng mga award. Tapos kalahating milyon, Movers Award. Tapos the rest po nung January po, nakabili po ako ng sasakyan. Tapos ito na po, nakalipat na ako ng medyo magalaking bahay. So sabi ko, ito pala po yung umpisa. Lahat po ng sakripisyo, hirap at pagod na mga malalayong lugar na tinatawid ko nung ako nagsisimula dito. Kasi hindi ganun kadali. Ang tulog po namin sa bus lang, ang tulog ko sa biyahe lang. Maabot lang yung dapat puntahan. Pero sabi ko nung ako nagka-coach na ako rito, no, ngayon po, nahit ko na po yung halos 1 milyon mahigit. So sabi ko, ito na simula ko. Kaya sabi ko nga, minsan tinatanong ko sarili ko, paano ko nalagpasan lahat ng hirap na pinagdaanan ko dito. Isa lang po ang lagi ko sinasabi, yung attitude natin, at the same time yung determinasyon mo. Para saan ba siya ginagawa? Para saan ka ba bumabangon sa bawat araw? Yung gutom, puyat at pagod, bayad lahat yan dito. Kaya sa lahat po ng mga Optimians, guys, wag po kayong manghinaan ng loob. Kung ano man pinagdadaanan ninyo ngayon, pinagdaanan din po namin. Huwag ka lang bibitaw. Walang sikreto dito. So dumating po sa time nung nagkaroon ng pandemic na lahat nag-lockdown. Pero nilakasan ko loob ko na lumabas. Kasi maraming tao na kailangan ng products na walang maghahatid sa kanila. Maraming nawalan ng trabaho that time. Pero sobrang thankful kami kasi mayroong 1OPTI marketing. So, syempre nagpapasalamat ako sa una-una sa Panginoon. Kasi sa lahat, siya naman po ang nagbigay ng lahat. Pangalawa, sa upline ko. Upline Sir Reyes, maraming salamat sa pagdala mo sa akin sa OPTI. Kaya Upline Gab, maraming salamat sa lahat ng payo po ninyo. Chairman Marin Baro, Sir, maraming salamat po sa opportunity po sa company, sa 1OPTI Marketing. So ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung wala po kayo. Nagpapasalamat din ako sa buong grupo ng Warriors. So sa lahat ng core, Sir Anthony Hernaiz, Sir Andy Ramos, Sir Richard Tubat, Sir Greg Alcala, Sir Jello, Sir Aldrin at Sir Dexter. At syempre kay Ma'am Michelle Tubat. Maraming salamat sa inyo. At syempre sa pamilya ko, sa suporta sa akin, asawa ko, Dave, salamat sa inyo sa suporta lahat. Sa lahat ng Optimians, maraming salamat sa inyong lahat. Ma'am, sir, ano lang po, isang word lang po ang iiwan ko sa inyo. Sa networking, may gagawin kang hindi gagawin ng maraming tao. Pero tandaan mo balang araw, may gagawin ka na hindi rin kayang gawin ng maraming tao. Ano yun? Yung pupunta ka lang ng ibang bansa para mamasyal. Sa OPTI ko rin po nakuha ang mga international travel. No, Vietnam and Thailand. Lahat po yun libre.
Ito po ang mundo creation ng Panginoon. Lahat ng mga ganang bagay na nakikita natin, yan po ay gawa niya. At yan ay para sa tao. So ang sikreto, buhay na pangarap mo, magtiwala ka sa Kanya at lagi kang manalangin. Maraming salamat.